Nito lamang October 9 pumutok sa balita ang privilege speech ng isang konsehala sa Maynila nang gagalaitin niyang ikinuwento ang naging karanasan sa kamay umano ng kapwa konsehal. Imbes na maayos na pagkamayan ang mangyari, kinamayan niya ako at dinudot ang aking palad ng ilang beses. Hindi na napigilan ni Councilor Eunice Castro ang pag-iyak sa gitna ng kanyang talumpati. Gusto lang kitang batiin na ang galing mong magsalita. Suminyales ako sa'yo ng high five, binaba ko. Anong ginawa mo? Dinot-dot mo na naman yung kamay ko! Nito lamang Huwebes, nagpaunlak ng panayam sa resibo ang konsehala. Bakay raw niya, hikayatin ang iba pang mga babaeng nakaranas ng pareho manong pambabastos na magsalita at magsumbong. Hindi natin sila maiiwasan, pero sana yung mga katulad nila, katulad nito na tumayo ako, labanan natin sila sa tamang paraan para nababawasan sa ganitong mga pagkakataon. Wala kayong dapat ikahiya. Kung meron man, sila yun. Dapat kayong magsalita, dapat kayong tumayo. Wala kayong kasalanan. At hindi kayo nag-iisa. Sa ngayon, iniimbestigahan na raw ng pamahalaang Luzon ang insidente at hawak na ng Committee on Ethics ang kanyang reklamo. Samantala, humingi ng paumanhin ang nambastos umanong konsehal na si Ryan Ponce. Sinubukan ng resibo na kunin ang kanyang pakayag pero tumanggi na ang opisyal na humarap sa kamera. Makalipas ang 2 araw, October 11, 2025, lumapit sa resibo ang isang empleyado ng isang transient house sa Maynila. Ang pinagdaanan daw ni konsehala hindi nalalayo sa kalbaryong sinapit niya sa kamay ng kanya mismong amo. Ayon kay Marian, hindi niya tuloy na pangalan. Nakaranas daw siya ng pamomolestya mula mismo sa kanyang amo at may-ari ng transient house na si Charito Rosalinas, 63 taong gulang. Ayoko sabi. Bitawan mo ko, sir. Ikinwento ni Marian sa resibo kung paano nagsimula ang maling pagtingin sa kanya ng kanyang amo. Umaga ng September 27, 2025, itinawag daw ni Marian sa boss niyang si Charito ang sirang kisame ng transient house. Tingnan daw namin yung sirang kwarto doon. Sabi ko, sige po. Tapos pagdating po doon sa kwarto, yung kesame po na yung sira doon sa kwarto. Makalipas lang daw ang ilang saglit, sinarado raw ni Charito ang pinto at dito na raw nito sinimulan ang pangmomolestya kay Marian. Tapos iniwanan ko na po siya. Nung lalabas na po ako, bigla niya po sinarado yung pinto. Tapos niyakap niya po ako. Tapos hinawakan niya po yung masisilang bahagi ko. Ayoko, buksan mo. Ayoko nga eh. Buti na lang po yung paa ko po naipit dun sa pinto. Kaya hindi niya masara yung pinto. Tapos habang naglalagat po ako, nasakit po yung dito ko kasi naipit nga po dun sa pinto. Agad naman din daw buwaba ang kanyang amo at humingi ng paumanhin. Nagsorry po siya. Hinayaan ko po siya, hindi ko na siya kinausap. Ang sorry na tinanggap ni Maria noon, mabilis na nabaliwala nang ulitin ng kanyang amo ang pagtatangka sa kanya. October 1, 2025, may 4 repair daw ulit si Charito sa isa sa mga kwarto. Nauna raw sa kwarto ang kanyang amo at sumunod naman si Marian para iabot ang tools. Pero si Charito, dumamoves na naman kay Marian. Huy sir! Akala ko po ba nagsorry na kayo? Nauna po ako lumabas pero naunahan niya po ako magsara ng pinto eh. Nung lalabas na ako, sinara niya po ulit. Tapos nailak niya yung pinto. Ayoko sabi. Bitawan mo ko, sir. Sumisigaw po ako, sabi ko ayoko. Sabi ko pag pinilit mo talaga ako, sisigaw ako. Mas naging agresibo raw ang kanyang amo kahit na nagpupumiglas na si Marian kakatanggi. Ayoko sabi. Bitawan mo ko, sir. Sisigaw ako, sige. Pag sinabi ko naman po sisigaw ako, mag-iiskandalo ako. Binuksan niya po kaagad yung pinto. Tapos lumabas na po siya. Dahil sa takot na mawalan ng trabaho, hindi raw nakuhang magsumbong ni Marian. Hindi po ako nagkwento sa pamilya ko. Pero natatakot ako, sir. Eh. Sino naman po maniniwala sa akin? Maraming salamat sa panonood. Mga kapuso, para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel